Alam nyo ba guys no, na may tumawag sa akin na agent ng isang online lending platform at ino-offeran nga ako ng loan. Hindi ko alam guys no kung saan niya nakuha yung number ko. But then nakakapagtaka lang guys no, bakit may mga nagtitiwala pa rin sa akin, may mga nag-o-offer pa sa akin ng mga ganitong loan kahit na ang dami kong mga loan applications na na-abandon. Anyway guys, tinry ko na mag-apply dito sa lending platform na to na wala po siya sa Google Play Store, na sa website, pero pwede mo siyang ma-download sa website yung kanyang applications. And syempre guys, no, para ma-check ko na rin kung legit ba siya na utangan, kung totoo ba yung sinasabi sa akin ng agent na mababa daw yung kanyang interest at long-term payment daw siya. Kaya naman guys, no, kung interesado kayo sa ating panibagong topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, no, may isang panibagong lending platform na naman tayong pag-uusapan na kung saan nag-o-offer nga daw siya ng hanggang 200,000 pesos na loan amount. Anyway guys, gaya ng sabi ko, wala siya sa Google Play Store, kundi nasa website siya. But based guys sa experience ko sa kanya, pwede mong ma-download yung kanyang applications doon sa kanyang website. Hindi siya si Pinbro guys no, at mas lalong hindi siya si Cash Express. So ay nga guys no, kahapon may biglang tumawag sa akin, akala ko rider ng parcel ko sa JNT or Flash Express. But then nagpakilala siya na isang agent ng isang lending platform. So iniisip ko guys kahapon baka agent ni Digido, pero hindi pala. And yung kinakausap ko siya guys no, tinanong niya ako kung baka gusto ko daw mag-apply sa kanila ng loan. Di ko alam ko guys no, nakakapagtaka na kahapon na kung saan niya nakuha yung number ko. So kinakausap ko siya guys no, at sinasabi niya sa akin na ino-offeran daw nila ako ng loan kapag once na mag-apply ako sa kanila, automatically daw na ma-approve ako, at in-offeran niya ako guys no ng long-term payment plus mababa daw na interest. So ako naman guys, pinag-isipan ko kung i-grab ko ba yung in-offer sa akin itong agent na to. Pero since guys, nagre-review nga tayo ng mga lending platform dito sa ating channel kung legit ba, kung recommended or hindi yung isang lending platform, kaya tinry ko guys na mag-apply sa lending platform na to. Syempre guys no, para in case na hindi okay itong lending platform na to, at least aware na kayo, para hindi kayo magsayang ng oras at para hindi rin masayang yung information nyo sa pag-apply sa kanila, ako na mismo guys yung nag-apply para sa inyo. So dito nga guys no, may sinend sa akin na link itong agent ng lending platform. Kaya naman nung clinic ko guys, napunta ako sa ng website at nakita ko nga yung pangalan ng kanilang lending platform. Ito ngang Simo Peso. At ito nga guys no, yung pinaka maximum loan amount daw na pwede kong mahiram sa kanila is hanggang 200,000 pesos. Ganun kalaki guys daw yung pinapautang nitong Simo Peso. At ito guys, sa kanyang long term payment mula 60 days hanggang 160 days daw yung kanyang long term payment. And dito nga guys no, nung clinic ko yung kanyang apply, napunta ako dito sa kanyang download app na kung saan pwede mo palang ma-download yung kanyang application sa kanyang website. Kaya pala guys, wala siya sa Google Play Store. So nung dinownload ko na guys no, at in-install ko yung kanyang applications, pagka-open ko guys, napunta ako dito sa cellphone number kung saan magpo-provide nga tayo ng ating cellphone number na gagamitin sa kanilang applications. Kasama na guys no, yung OTP na ma-receive natin doon sa number na nilagay natin. May hinihinging permission guys no, itong Simo Peso na kailangan nating i-allow yung kanyang location, device, saka yung kanyang calendar. Kailangan natin i-allow yung guys na para makapag-proceed tayo sa kanilang applications. So pag okay na guys, napunta na ako dito sa kanyang dashboard na kung saan makikita naman natin guys no, na 200,000 nga daw yung pinapautang nitong loan applications na to. At dito nga guys, so nag-fill up na ako ng aking personal information. Yung aking name, gender, birthday, current address, detailed address, email, tsaka yung aking Facebook. Bali dito guys, no, sa email tsaka Facebook, wala po siyang optional. Hindi siya naka-optional, kundi kailangan talaga nating ilagay guys yung ating email tsaka yung ating Facebook para daw madagdagan yung ating credit amount. Dito naman guys, no, sa kanyang contact person or yung kanyang contact information, kailangan lang natin guys no, mag-provide ng at least 2 contact reference sa kanya.
medyo okay na dito guys, no, kasi hindi siya humihingi ng 5 contact reference, mga ganyan. Dito guys, 2 lang yung hinihingi niyang contact reference. Dito naman guys, sa kanyang identity verification, kailangan nating mag-provide ng ating valid ID. Isang valid ID lang guys, no, yung kailangan natin. At yung mga valid ID guys na hinihingi niya is gaya na lang guys, no, ng ating SSS, Pag-ibig, UMID, PRC ID, driver's license, PIC, voter's ID, passport, NBIG, SSID, TIN, postal, tsaka yung ating national ID. Ganun lang guys, kadali na mag-apply dito kay Mopeso, wala pang 2 seconds, approve na agad yung aking applications. At meron na nga siyang in-offer sa akin na loan amount na sobrang laki guys agad sa first na loan ko sa kanya, which is 8,000. Well, nakakapagtaka lang guys, no, bakit in-offer pa din ako ng mga ganitong klase ng application samantalang ang dami kong mga loan apps na na-abandon. Pero dito guys, no, tinry kong i-check yung loan details doon sa 8,000 nga na in-offer sa akin itong si Mopeso. So dito guys, no, sa kanyang loan details, doon sa 8,000 in-offer niya sa akin. Bali yung loan term niya guys, no, is 7 days lang yung in-offer sa akin. Actually, naka-unlock pa yung 14 days, 21 days, hanggang 30 days. So pwede pala guys, no, na umutang sa kanya ng hanggang 30 days. Bali sa 8,000 pala guys, no, makikita na natin agad kung magkano yung ma-receive kong amount sa kanya kung sakali na ginrab ko yung itong 8,000 in-offer sa akin. Dito guys, no, sa amount received, yung amount lang daw na ma-receive ko sa kanya is 4,775 pesos. Meron siyang interest fee na 560 pesos. Service fee na 2,640 pesos. Channel fee na 25 pesos. So, ganun guys, no, ganun kalaki yung kinakaltas nitong si Mopeso. And dito naman guys, no, sa kanyang payable amount, 8,000 yung ibabalik mo sa kanya in just 7 days. Wala na siyang patong guys kasi nga kumita na sila sa'yo ng almost 3,225 pesos based guys sa calculation ko sa kanya. Ganun guys kalaki yung kikitain sa'yo nitong applications na to nung sa 8,000 na hiramin mo. Imagine mo guys, no, 8,000 yung utangin mo, 4,775 lang yung ma-receive mo, which is hindi siya makatarungan guys at hindi talaga siya recommended na utangan. Kaya if ever guys, no, na ma-encounter nyo itong si Mopeso at na inoferan kayo, wag na kayong tumuloy guys na umutang sa ganitong klase ng applications kung ayaw yung malubog sa utang. Kasi guys, imagine mo 7 days ang laki na ng kikitain nila sa'yo. Kaya guys, no, pag-isipan nyo munang mabuti, but for me guys, hindi talaga siya recommended. So ayun lang naman guys, no, yung ating topic ngayon about dito sa panibagong lending platform na sumulpot. Kaya naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!